Yo, bago ang lahat, may dalawang pangalan na trending sa buong NBA ngayon. Si VJ Edgecombe ng Philadelphia 76ers at si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Dalawang player na magkaibang kwento pero parehong nagpapakita ng superstar potential. Kaya sa vlog na to, pag-uusapan natin kung bakit posibleng maging Rookie of the Year si VJ Edgecombe at kung bakit frontrunner sa MVP race si Victor Wembanyama. Unahin natin ang batang pinag-uusapan sa Philly, VJ Edgecombe. Sa unang 2 linggo pa lang ng NBA season, parang matagal na sa liga tong batang to. Imagine, sa debut game niya, 34 points agad, tapos sinundan ng 26 points at 7 assists kontra Orlando Magic. Hindi lang basta scorer, playmaker, hustler, at may kumpiyansa na parang veterano. Kung titingnan mo mga ka-NBA, sobrang complete ang laro ni Edgecombe. Quick sa first step, may pull-up jumper, marunong mag-drive at mag-finish through contact. Pero ang pinaka nagustuhan ko, yung composure. Hindi siya nagmamadali. Kahit rookie, kontrolado ang tempo. Alam niya kailan mag-assist, kailan umatake, at kailan i-set up si Tyrese Maxey. Plus, yung chase down block niya kay Paolo Banchero. Grabe, depensa at hustle di lang sa offense. Para sa akin, VJ Edgecombe is the perfect rookie in today's system. Hindi lang siya scorer, may energy, leadership, at high basketball IQ. At kung tutuusin, malaking tulong din na nasa Philadelphia 76ers siya, team na may established stars tulad ni Maxey at Kelly Oubre, kaya madali niyang mahanap yung role niya. At sa bawat game, makikita mo nagiging mas kumpiyansa siya. Ang tanong, kung magpapatuloy itong pace niya sa 20 points per game, kaya ba niyang makuha ang Rookie of the Year? Ang sagot, oo, malaking posibilidad. Kung isipin mo mga ka-NBA, may halong Anthony Edwards at Donovan Mitchell ang laro ni Edgecombe. Explosive, fearless, at clutch. Pero mas polished pa sa depensa. Kaya kung tuloy-tuloy ang improvement niya, this could be the next big rookie story ng 2025-26 season. Edgecombe for Rookie of the Year? Hindi malabo. Ngayon naman mga ka-hoops, punta tayo sa San Antonio kung saan may halimaw na 7-4 na parang galing sa ibang planeta. Walang iba kundi si Victor Wembanyama. Sa laban kontra Toronto Raptors, nagpakita siya ng classic Wemby domination. 24 points, 15 rebounds, 3 blocks at may highlight na 360 layup. Mga ka-NBA, grabe itong si Wemby. Isipin mo, 7'4", pero may guard handles, smooth shooting touch at elite rim protection. Sa game na to, 7 of 8 shooting, 10 of 10 sa free throw, perfect efficiency. Hindi lang basta scorer, kundi anchor ng depensa ng Spurs. At kung titignan mo, 4-0 start ang San Antonio, lahat ng panalo, may malaking ambag si Wemby. Eto ang mga MVP numbers mga ka-hoops. Consistent double-double, high efficiency plus winning impact. At kung makuha ng Spurs ang top 5 sa West, siguradong magiging frontrunner 2 sa MVP race. Ang pinakamalaking difference ni Wemby ngayong taon, confidence at maturity. Hindi na siya yung rookie na nag-a-adjust, ngayon siya na yung nagdidikta ng laro. Makikita mo sa body language, may leadership, may swagger, pero kalmado. Parang alam niya na kaya niyang kontrolin ang game. Sa offense, nag-improve yung shot selection. Sa defense, mas matalino sa rotations. Kaya hindi lang siya future MVP, pwede siyang maging MVP ngayong taon mismo. Kung i-compare mo, para siyang combination ni Kevin Durant at Rudy Gobert, elite scorer at elite defender sa isang katawan. At sa edad na 20 pa lang, ganito na siya ka-dominant. Sigurado, this kid is on another level. Kaya kung patuloy niyang i-lead ang Spurs, Victor Wembanyama for MVP is not a dream, it's reality in the making. So ayan mga ka-NBA, 2 batang superstars ang nagiging sentro ng NBA world ngayon. VJ Edgecombe, posibleng Rookie of the Year, at Victor Wembanyama, posibleng maging MVP. Parehong under 22 years old, parehong may extraordinary talent, at parehong future ng liga. Kung ikaw ang tatanungin ko, sino ang mas deserving? Comment mo sa baba kung Team Edgecombe ka o Team Wemby at bakit. Don't forget to like, subscribe, at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest highlights at analysis dito sa ating channel. Peace out!